Magandang araw sa inyong mga kapugi. Nakabili na pala tayo dito ng varnish para malagyan na natin ang ginawa kong kabinet sa ating kubo dito sa taas ng bundok. At nagluto na din tayo dito ng simpleng pananghalian. Sipag at syaga lang ang puhunan. Bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Bago nga pala ako umakyat dito ng bundok ay pumunta muna ako sa hardware para bumili ng varnish na ating ipapahid dito sa ating ginawang cabinet. Pagdating ko kagad dito sa ating kubo ay kagad ko naman sinimulan ang paglagay ng varnish dito. May nabasa nga akong comment doon sa una nating in-upload sa paggawa ng cabinet. Ang sabi dito ni Idol Edwin Walo, kapugi ref naman yung subukan mo sa sunod. Ang iba naman ay pinagkamalan pa itong kulungan ng manok. Kung tutuusin ay pwede itong maging kulungan ng manok o ng mga kalapati dahil sa hugis at disenyo nito ay pwede itong mangyari. Kaso iniba ko lang dito yung pintuan mga kapugi dahil ang ilalagay natin dito ay ang mga gamit dito sa ating kubo. Inilipat ko nga pala dito pansamantala ang ating ginawang cabinet para makapagpahid ng maayos dito sa mga gilid. Maganda din talaga itong lagyan ng varnish mga kapugi para tumagal ang buhay nitong kahoy at kawayan at hindi bukbukin at aanayin at para na din maging presentable sa ating paningin at hindi ko ganong kinapalan ang paglagay ko dito ng varnish mga kapugi at tansya ko muna kung kakasya itong ating dala. Kung kakapalan ko kaagad ito, baka hindi natin malalagyan ang iba ditong area. Bago nga pala ako dito umakyat ng bundok, ay nagbaon na ako ng kanin para ulam na lang yung ating lulutuin. At nung binarnisan ko na lahat itong cabinet, ay kinapalan ko na itong parte na may mga manipis na pahid. At ito na ang resulta sa paglagay natin ng varnish. Kumintab na din sa kakapahid, kaya dinala ko na kaagad ito sa area na nasisikatan ng araw para mabilis matuyo at mailagay na natin ito sa kubo. At habang binibilid natin ito sa araw, ay naglilinis ako dito sa ating kubo. Nilaligpit itong mga sobrang kahoy na ginamit natin sa paggawa ng cabinet. Ilalagay lang muna natin ito sa gilid dahil magagamit pa natin ito na panggatong. Binalis ko din itong mga tuyong dahon at binunot yung mga damo dito sa gilid ng kubo na medyo mayabong na dahil sa tagal natin na hindi ito inaasikaso. Pati na rin itong lamisa ay kailangan ng palitan. Siguro pagkatapos nitong kabinet ay ito naman ang gawa natin ng paraan. Naikabit ko na pala itong ating kabinet mga kapugi. Nilagay na natin yung ating kabinet dito sa kubo mga kapugi. Bali nakasabit lang siya. Wala siya ditong haligi. At dito lang siya nakasuporta mga kapugi. Nilagyan ko lang ng brace para hindi siya mag-duyan-duyan. Ganun din dito sa kabila. Ilagay din ako ng brace. Tapos pinako ko ito. Pinako ko ito dito. Tapos dito pinako ko din. Bali binawasan ko ito mga kapugi. Binawasan ko kaya hindi ganong makasara yung pintuan. Nilagyan ko rin ng tali. Yan. Yan, nakasara siya. Pag ilalak naman natin ito, malalak na yun kasi double purpose itong tali. Pwede dito isasabi, tapos pwede naman dito sa baba. Yan. Pwede na natin ilagay dito yung baso, latito, palayok, tsaka kabali. Ito, sabit lang ito. Dito natin ilagay yung mga kabali. Yan. Tapos may mga baso tayo dito at latito. Mga kahoy ito lang. Baso. Dahil tanghali na dito mga kapugi, kaya magluluto tayo ngayon ng ating uulamin. Magpapakulo lang tayo dito ng talbos ng kamuti. At dito lang din ako kumuha sa aming tanim na kamuti dito sa taas ng bundok. At kulay violet lang ng dahon na ang kinuha kong talbos. Dahil ito yung masarap na isawsaw sa bagoong mga kapugi. At nung marami na akong nakuha dito ay bumalik na ako ng kubo. Ipinatong ko lang muna ito sa lamesa dahil magpapaapoy muna tayo dito sa ating lutuan. Pagkatapos ay atin naman kagad itong hinugasan para malinis itong dahon na ating papakuluan. At kagad ko naman itong inilagay sa ating lutuan. Nilagyan lang din ng tubig na sapat lang sa ating kailangan. Habang nag-aantay dito na kumulo ay naghiwa na ako dito ng mga ricado dahil gigisahin na muna natin yung bagoong natin gagawing sausawan mga kapugi para hindi ganong malangsa kapag atin na itong kakainin. At nung kumulo na itong ating niluluto ay kagad ko naman itong inalis sa apoy para hindi ito ma-overcook sa pagkakasalang. Hinugasan ko lang ulit itong kawali at ibinalik ito sa pagkakasalang at nung uminit na ay nilagyan kagad ito ng mantika para makapagisa na tayo dito ng sibuyas, kamatis at bawang.
Pagkatapos makapagisa ng mga ricado ay dito ko na inilagay itong isang buting bagoong. Dinamihan ko na sa pagisa nitong mga kapugi pero hindi ko naman ito uubusin sa isang kainan. Dahil sobrang napakaalat nito, naglagay na din ako dito ng hinalong sili green at sili labuyo at kaunting asukal para mabawasan ng kaunti ang kanyang napakaalat na lasa. Pinakuluan ko lang ito ng ilang minuto. Maya't maya ay nalis naman sa pagkakasalang. Kukuha lang tayo dito ng kaunti mga kapugi para may sausawan lang tayo doon sa niluto nating talbos ng kamote. Ang sobra kapag lumamig ay ilalagay natin yan sa garapon. Kahit ganito lang ang ulam natin sa taas ng bundok mga kapugi ay nakakagana pa din kumain. Kamote na may bagoong ay sapat na sa aking panangalian. Ayun tayo mga kapugi. At kung nagustuhan nyo itong aking vlog, please follow, like, and share naman itong aking page. At pa-comment naman kung saan nakabot itong aking video. So paano mga kapugi, kain po tayo. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless inyo lahat.